Tired? You can run, but you cannot get away. Psalm 139, verses 7 to 12. Psalm 139, verses 7 to 12. Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uppermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. So as I said this morning, ito ay kahayag ng omnipresence of God. No? At dalawang reaksyon pwedeng maging bunga o dalawang bagay ang pwedeng maging resultado ng pagkaalam ng tao tungkol sa omnipresence of God. First, that of terror. Terror in the part of the unbelievers, knowing na walang lugar, walang bagay na ginawa nila na hindi nalaman ng Diyos o hindi nasaksihan ng Diyos dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako sa lahat ng panahon. So, omnipresence is not simply God is everywhere, kundi sa lahat ng panahon, no? Whether past, present, and future, at this point, nasa lahat ng panahon, nasa lahat ng tao. And another response that pwedeng maging bunga ng pagkaalam ng the presence of God is comfort on the part of the believers, no? Knowing that alam niya hindi siya iniiwan ng Panginoon. Aware ang Panginoon sa lahat ng kaganapan sa buhay ng isang mananampalataya. Now this morning I said that there are at least 4 things, as the title of our message today, you can run but you cannot get away. There are 4 things na kung saan hindi mo makakatakas ang isang tao. Whether Christian or non-Christian, there are 4 things na hindi mo natin makatakasan. And I already gave you the 2 this morning. You cannot run or we cannot get away from our sins. Dahil our sins will always have its consequences. And sins will always be paid. In the case of the unbelievers, they will pay for their sins in hell. But in the case of the believers who are also sinners, the Lord paid for our sins already. So, hindi pa rin natakasan ang kasalanan, no? At the same time, we cannot, the other thing is, we cannot escape from death. As I said, the divine intervention, hindi mo magbabalik ang Panginoon. At sa kaso ni Enoch and Elijah, sila lamang po yung dalawang tao na hindi nakaranas ng kamatayan because of divine intervention. But without divine intervention, lahat tayo ay daranas po ng kamatayan. So that's the second thing na hindi natin matatakasan. And I suggest this afternoon, na isa pang bagay na hindi natin matatakasan is our self. So, hindi mo tayo makakatakas sa ating sarili. No matter where we go, our self goes along. Parang anino, Parang anino. Kahit saan ka magpunta, ang sarili mo, bit-bit mo. Okay? People have to take self with all its memories along, Saan man tayo mapunta, dala mo ang sarili mo, kabilang ang ating mga alaala. Kaya, maganda po mga kapatid na i-cultivate po natin sa ating sarili, yung kakayanan na manurture po natin ang isang sarili na kahit saan natin dalhin, hindi po magiging pabigat sa ating sarili.
What do I mean by that? Kasi, kahit saan tayo mapunta, kahit sa kabilang buhay, bit mo natin ang sarili natin eh. Together with all its what? With all its memories. Ano? Memories of the past. Of course, this is very true with the unbelievers, with the unsaved. We can read that in Luke chapter 16. Sa kaso ng mga mananampalataya, hindi ko alam kung yung mga sad memories sa lupa, dit pa natin sa mga believer, Pero ang opinion ko dyan, wala na. Ang dala lamang natin sa kabilang buhay ay mga good memories. Dahil kung kasama pa yung bad memories, baka hindi mo natin ma-enjoy ang langit. Hindi naman natin ma-enjoy ang langit dahil hindi mo, maalaala mo pa yung mga naging kasalanan sa lupa, di ba? Tama yun. Sabi ng Bible, their sins will I remember no more. Kasi nga, hindi na inaalala ang ating mga kasalanan. So, He will not give us the memory of the past ng mga sins. Pero siguro, yung mga good experiences sa lupa, baka yun siguro, para dagdag pampasaya pa sa atin doon sa bilang buhay. But in the case of the unbelievers, lahat dala, Hindi naman napunta ang unbelievers sa tinatawag na soul sleep. Kasi believe ng mga Jehovah's Witnesses, ang mga namamatay po ay natutulog in the sense na unconscious. So, hindi ho totoo na nangamatay conscious. Kasi yung namatay, according to Luke chapter 16, Lucas, kapitulo 16, versikulo Lucas, kapitulo 16, dala nila, yung kanilang mga alaala. Ano sabi ni Abraham? Remember, in thy lifetime, thou receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. So, at sabi ni Abraham, remember, hindi mo ba naaalala? Saka marami siya naalala, I still have 5 brothers. Upstairs, nandun pa meron ako 5 kapatid na nabubuhay. So, aware siya sa mga detalye ng buhay. So, mga kapatid, gusto mong ma-impress atin na ito isang bagay na hindi natin maiiwan ang ating sarili. Parating natin gawin. So, in-nurture po natin ang magandang alaala natin para sa ating sarili. Dahil hindi mo natin matakasan yan. Kahit kami ng panalason, tumalong sa tulay, pagising mo, dalawa mo rin yung sarili mo. Di ba? Dahil hindi mo pwedeng takasan na yung sarili. Pero mga tao na sa sobrang pagka-guilty, they commit suicide. Di ba? Sa sobrang pagka-guilty, sino yung boxer na nag-suicide? Because he was accused of murdering his own wife. Valero? Valero ba yan? Nakakalaban ni Pagkaan? Di ba? Nakakalaban ni Pagkaan. Nakakalaban pa lang. He was accused, di ba lang kung accusation lang yun, totoo na, but he was in prison, But while in prison, he hanged himself. Ang ginamit niya yung kanyang baong na pantalon, binitin niya ang kanyang sarili. I do not know what triggered that. Perhaps yung kanyang guilty feelings. So, gusto kong ma-impress natin, na tao, minsan sobrang pagka-guilty, pwede niyang patayin ang kanyang sarili. Pero hindi pa rin niya matatakasan ang kanyang sarili. Dahil pag gising niya sa kabilang buhay, dala pa rin niya ang kanyang sarili. Kasama pa rin yung mga alaala. To haunt him, in the afterlife. That's why, mga kapatid, with regards to ourselves, we also have to control our temper. Ang Bible, malimit ang pagtuturo sa subject ng temper, or sa virtue of temperance. Another word for temperance is what? Self-control. Ano po ang sinasabi sa atin ng Bible? Be sober, paging mahinahon, and control your temper, control your temperaments.
temperament, no? The Bible teaches about temperance. Paulit-ulit po yan. Dahil aware ang Bible na talagang makakalimot po tayo, no? At alam niyo ba, itong lack of temperance, this has caused lots of trouble dito sa mundo ito. Yung mga hari na nawalan ng self-control, mga leaders ng bansa na nawalan ng control. Dito sa ating bansa, kaitigin pa eh, pagka nag-meeting ng mga congressmen. Ano lang eh, mga bad words lang eh. Pero sa ibang bansa, iba. Batuhan ng sapatos. Batuhan ng silya. Batuhan ng sapakan. Nakikulain, nakikipagrambol, no? Pagka dito, mas civilized sa ating bansa. Pagkatapos ng balitaktakan, paglabas, tama yan na. Di ba? Pero bakit maraming gulo? Dahil sa mga leader na nawalan ng self-control. Kagaya ni Hitler. Tinake advantage ni Hitler yung vulnerability. Tandaan niyo mga kapatid, yung mga sitwasyon na mayroong crisis, tinake advantage yan ng mga ulterior motives. Kasi hindi makapag-provide ng hanap buhay, hindi makapag-provide ng radical change. Na ngayon, merong leader figure like Hitler. Siya nang ako, ang kayamanan ng buong mundo mapupunta sa atin. Hindi siya kaya nang hinanga. Inassassinate lahat ng mga present leaders. Ito siguro, magbibigay sa atin ng magagandang pangako na may sasakatuparan. Siya na lang maging leader natin. Mussolini did the same thing. Ano? Dahil taghirap, bagsak ang ekonomiya ng Italia, bagsak ang ekonomiya ng Germany, galing First World War. Ano? Walang matinong administrasyon ng gobyerno, walang matinong ekonomiya, walang matinong anabuhan. What's that, mga kapatid? Self-control. Pero saan dinala ni Hitler ang kanyang bansa? Insanity nga yan eh. So, umpisa pa lang, alam mo ng talo eh. Bakit? Lalabanan mo, tatlong higante. Hindi mo uubusan yan. You are fighting an empire. That is British Empire. You are fighting United States composed of 55 states. Sino pa yung kasama ng Allied Force? Tatlo yan eh. Russia. Tinalaban mo rin na Russia. That's insane. That's insanity. So, umpisa pa lang, ano na yun? That's doomed. Kasi yung mga bansang yan, hindi mauubusan yan, ikaw madidrain. Sila, kaya nga, even 12 years old, sinasama natin sa gere. Kasi hindi nila may replenish yung mga namamatay. Ano? Pero, what triggered all that? Lack of self-control. Kasama ko yung mga leader, sinangayunan siya, mawala rin self-control. Ano? Saan mo nanggagaling ang maraming mga divorce? Domestic problems can be attributed to lack of self-control. Ano? Merong isang misis na alak ng alak sa kanyang mister. Kasi hindi raw makontrol ang kanyang mister, ang kanyang paglalasing. Sabi naman ng mister, ikaw rin, di mo makontrol ang bibig mo. Pareho na sila. Walang self-control. Ano? So, much of the troubles, either in the international realm, no? Or kahit sa domestic, can be attributed to the thing called lack of self-control. Parang totoo, no? Ilang parang, mukhang totoo. Ano? Mga hindi na tigil na magbukso ng damdamin. Okay? So that's why it's very important then that we develop a self that we can get along with and have respect for, such that others can get along and respect also. Why? Because we cannot run away from ourselves. So yun po ating i-cultivate. So siguro we make it a point na to the best of my ability and to the grace that God will give me, I will be the kind of person that God wants me to be. Although we cannot perfect it, pero hindi dapat yun na mag-cause ng despair sa atin. Dahil sabi ni Paul, I press toward the mark for the prize of the whole high calling of God, forgetting those things which are behind and reaching forth at those things which are before, not as though I have already attained. Hindi ko sinasabing narating ko na. Pero kahit na lang konti,
makaabot ako up to the measure, sabi niya, up to the measure and stature of Christ. Kasi po, ang goal natin is the measure and stature of Christ. Kasi yan naman ang ultimate goal ng Diyos sa atin, to be conformed to the image of His Son. Although ang ultimatum po nito, ang lubos ang kaganapan nito, in our what? In our glorification. When our sinful nature will be eradicated, yan ang fulfillment nitong to be conformed to the image of Son. Pero habang wala pa yun, kapatid, this remains to be our goal in this life. Maging katulad tayo ng Panginoon. To be conformed to the image of the Son. Kaya nga maraming proseso eh. Kaya nga yung salvation, the 3 stages of salvation. Salvation from the penalty. Salvation from the power. Power. And then salvation from, ano ba yung isa? Presence. Itong salvation from the penalty of sin, this is done. Done in good na yan, 2,000 years ago, on the cross of Calvary. Ito ang salvation from the power of sin, it's still ongoing on, kaya nga meron tinatawag na progressive sanctification. Yun ang layunin kung bakit merong sanctification. Nasabi ni Paul, and we are like people who are beholding in the glass, that while we are looking in the glass, we are changed into the same image from glory to glory. Ano yung sabihin ng we are changed from the same into the same image from glory to glory? At tinutukoy po doon the image is the image of Christ. Naalala niyo ang awit na in the image of God? We have lost that image. And now that's the image that's being restored in our generation. Nung maborn again tayo. At ongoing po ang proseso para ma-conform tayo to the image of Christ. Ano ang kailangan para mangyari yan? Ephesians 5:26. Ano po yung kailangan? John 17:17. Sanctify them through thy truth, thy word is truth. That he might present it to himself a glorious church without spot or wrinkle by the washing of the word. What is that word? By the washing of the word, that is preaching. That is teaching of the word of God. Ano? So yun ang proseso kung paano po tayo malilinis sa ating pamumuhay. Dahil kahit sino sa atin dito makakapagsabi na preaching meron parang cleansing effect sa atin. Kaya sabi ni Christ, John 15:3, now we are clean through the words which I have spoken unto you. Wala naman na siguro pagkakagalit sa preaching, lalong naging marumay-isip. Lalong naging makasalanan. Kundi pagkagalit natin ng simbahan, pagkapakinig ng salita ng Diyos, hindi man totally nalinis ang utak natin, may nabawas sa kasalanan, may nabawas sa karumihan. Because the preaching of the word of God has a cleansing effect sa tao. Pagaya nung tatay na sabi sa anak niya, anak, kumuha ka ng tubig. Anong gagamitin ko? Ng basket. Sabi niya, tatay, wala akong na tubig yan. Alam ko, basta umigit ka lang. Yung pala, may tinutulong mula sa tatay niya. Sige, sasalok ako. Sumalok siya. Tatay, boss, alam ko, sumalok ko ulit. Sige, sumalok siya. Tatay, boss ulit. Alam ko, sumalok ko ulit. Tatay, nakailang ulit na ho tayo, wala makuha ng tubig. Alam ko. Sabi ng tatay niya. Alam ko, wala ka nakukuha ng tubig. Pero meron nagbago, di ba? Oo, parang pumuti ang basket. Yan ang gusto ko itulong sa'yo. Kahit parang feeling mo, wala ka nakukuha. Minsan sa pag-attend sa preaching, minsan sa pakikinig ng preaching, akala mo wala ka nakukuha. Pero hindi mo alam, yung palang ka-attend mo, kakapakinig mo, nalilinis palang buhay mo. Kung minsan feeling mo, parang wala ka nakukuha. Pero hindi mo alam, meron din palang nagbabago sa'yo. Ano? Nalilinis ang ating buhay na pumuputi. Magkakaroon ng epekto ang salita ng Diyos. Okay? So, mag-aralan po natin yan, kapatid, no? To become like Christ. To be conformed to the image of His Son. Paano ho yan? You keep on meditating about God. Ano ang sabi sa John chapter 15? If ye abide in me and my words abide in you, diba? If anyone will not abide in me,
he is cast forth as a branch. So ano ang kondisyon para sa fruit bearing na sa Kristyano? Communion with God. Continuous communion with God. Yun ang magsusustain sa pagbubunga. Kasi nakikristo na tayo eh. Sanga na nga tayo. Ang kailangan na lang sa atin magbunga. So ano ang requirement para sa patuloy na pagbubunga? Patuloy na communion with our Lord Jesus Christ. Paano ginagawa yun? Yung private worship. Yung private prayer. Continuous meditation of His Word. Wag tayo magantay na aabot yung linggo, saka lang natin tatanggapin yung ating spiritual feeding. Wag tayo magantay na dadating yung prayer meeting, saka natin itetake yung ating spiritual feeding. Dahil kung pwede naman na pagkatapos ng simba, pagdating ng araw, ng Lunes, hanggang sa dumating muling panambahan, matututo tayo mag-feeding spiritually ng ating sarili. Dahil meron naman tayong mga Biblia. Di ba? Pwede naman tayong manalangin sa ating mga tahanan. Dahil pag hindi po natin ipagpapatuloy ang paglalagay ng mga salita ng Panginoon at pag-alaala sa mga salita ng Panginoon, tandaan po natin, walang neutral. Iba ho papasok yan. Iba yung papasok. Pag hindi philosophy ng salita ng Diyos, filosofiya ng mundong ito ang papasok sa ating isipan. Ang daming medium. Ang daming media kung paano mangyayari yan. You can hear it via television, via radio, yung mga worldly songs, sa mga nakakausap, at sa mga nababasa kung saan-saan. Yan ang media. Kung paano tayo na-injectionan ng worldly philosophies, worldly standards. Kaya kung di natin ika-counter yan ang salita ng Panginoon, that's when we become worldly. Ang isipan natin occupied by earthly things, by worldly things. Okay? So, paano ina-nurture yung spirituality? Continuous communion with our Lord Jesus Christ. Because according to 2 Corinthians 3:18, we, like people are beholding in a glass, we are changed into the same image from glory to glory. Yung pag-behold sa image ng Panginoon, at tinutukoy po doon ng meditation. When we keep on meditating, meditation about God, minameditate po ang Panginoon. Binubulay-bulay po ang kanyang mga salita. Binubulay-bulay po ang kanyang mga attributes. Alam niyo po ba ng Biblia, napakaraming pangako na nandiyan. Sa dami, mabigay na kayo sa akin ng ilan ng mga pangako ng Panginoon. John 13:6, I will never leave thee nor forsake thee. 1 Peter 1:5, who are kept by the power of God. So, iniingatan ng Panginoon ang ating kaligtasan. Romans 8:28, all things work together for good. Psalm 37:25, I have been young and now old. I have not seen a righteous man forsaken or received by him bread. Philippians 4:19, my God shall supply all your needs. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Nakatanga ko yun. May alam ko ba kayo ba? Magbigay ka at kayo walang bibigyan, takal na mabuti, pikpik at liglig at umarapaw, ay babalik sa iyong panggungan. Ano ba? Nakatanga kong alam eh. Psalm 37:4, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Di ba pangako yan? Ano bang alam niyo pangako? Sabi ko, madami. Maalala sa sobrang dami. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. For nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. The peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds. My God shall supply all your needs, sabi ko na, no? I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, sa dinami-dami ng mga pangako niyan, kapatid, yung ba yung mga empty ba yan, yung mga promises? Wala bang meaning yung mga pangako na yan? Minsan, mga kapatid, meron mga Bible verses na parang dinadaan-daan lang natin. Ano?
Parang wala masyadong impression sa iyong verse. Pero minsan, mga kapatid, darating ang panahon sa ating buhay na baka yung verse na dinadaan mo, yun talaga palang pinanghawakan mo. Kumbaga, isang hibla na lang between you and total despair. Na kung hindi lang sa verse niya, baka wala na, you cannot hold it anymore. Baka bibigay ka na, mag-breakdown ka na. Pero, yung verse na pangako ng Diyos na isa na yan minsan, parang pinapalampas-lampas lang natin, yun lang pala pwede manghawak sa'yo. So, ang hindi gusto sabihin niyan, mga kapatid, ang mga pangako niyan, hindi yan empty. May meaning yan, at totoo yung mga pangako niyan. Yun ang mga dapat po natin minimeditate. Araw-araw, minimeditate mo natin yan. Ano? And because of that, mapupuno po tayo ng godly wisdom. Magiging ano mo na yan, part ng buhay mo. Magiging wisdom mo na makakuha yan, the wisdom of God. Kaya pag nagsasalita ka, hindi na earthly wisdom, hindi wisdom galing kay Confucius. Hindi wisdom galing kay Gautama Buddha. Hindi wisdom na nanggaling kay Lao Tzu na mga Taoist. Hindi wisdom na nanggaling kung kani-kanina mga inspirational words. Kundi wisdom na nanggaling sa Panginoon. Okay? So, lastly, we cannot run away from God. So that is given already. Bakit, mga kapatid? Because God is omniscient. And God is omnipresent. And God is omnipotent. He is always everywhere. At all times. God is over all. God sees all. And God knows all. So, hindi ho natin pwedeng matakasan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng makapagpubli sa Panginoon. Tayo maaaring makatulog, We may fall sleep. Maaaring magsara ang ating mga negosyo. Pero ang Diyos kailanman hindi maiidlip. Alam niyo po, yung counting idlip, delikado yan, lalo na sa driver. Yung split second lang na bilang ka pero nakakatulog ka, di ba posible yan? Yung nagmamanayaw kang bilang pero hindi mo lang tulog na pala. Segundo lang mga kapatid. Baka sa bangin ka lang tumapon. O bumangga ka na sa puno ng lultingga o sa isa pang sasakyan. Ganon din ang Diyos mga kapatid. Hindi siya naiidlip. Bakit? Maidlip lamang ang Diyos ang konti sa pukontrol ng universe. Baka kung saan tayo tumilapon na bahagi ng kalawakan na ito. Mawala lang siya ng kontrol kahit ilang sandali. Nakatulong lang ang Panginoon. Isang segundo lang. Baka kung saan na tayo pupulutin na panig ng kalawakan. Dahil lahat ito ngayon mga kapatid, dahil umaandar ito ngayon sa kasalukuyan. Lahat ng bagay na nandiyan. Walang stationary dyan. Ang tingin mo lang stationary. Akala mo yung Venus. Alam niyo po yung pinakamaliwanag ting umaga na may islam. Diba, ting umaga, akala mo may bituin na makislam. Hindi yung bituin yun. That is Venus. The closest planet to our planet. Akala lang po natin yung stationary. Pero maandar po yan. Subukan nyo yung hintayin ng kalahating buwan. You start from January to June. Observahan nyo, i-drawing nyo kung saan ang location ng Venus. At hintayin ninyo umikot ang mundo after 6 months. Kasi halfway na tayo sa, di ba, after 6 months? Tama ba ako? We are already halfway sa ating ikot sa sun after 6 months. Tingnan nyo, iba na location niya. Hindi iba na yan. Sabihin niya, umaandar ang sun, umaandar ang earth, at umaandar ang Venus. Na kung isang segundo lang na makatulog ang Diyos, wala na ako tayo. So, God never sleeps. He keeps vigil. Nagpupuyat ang Diyos. He keeps vigil. At hindi ko siya kailangan nagbabakasyon. So, a moment's nap for a driver. Sandali lang nakakatulog ka. Napakadelikado niya. At ganun din po ang Panginoon. God knows every deed in the past, good or bad. Alam niya lahat ng ating ginawa. Those things done in secrecy. God saw it. Even our evil thoughts, Christians or non-Christians, alam ng Panginoon. Now, in what sense po ba na tayo hindi nakakatama sa Diyos? Although alam natin na in the sense ng Diyos ay omniscient, He is omnipresent, and He is omnipotent, hindi natin sa kanyang katakasan. Pero po pong ibang mga bagay kung saan hindi natin matakasan ng Diyos.
And why I suggest, mga kapatid, we cannot escape from God in our duties. Hindi ho natin pwedeng takasan yan, ang ating Christian duties. At wala hong tumakas dyan sa kanyang duty na he has done it successfully. Dahil God created us, we are His workmanship, created unto good works. Hindi niya tayo pinalaya sa kasalanan para pagsilbihan uli ang ating sarili at pagsilbihan sa Satanas. Pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan at tinubos sa kasalanan para this time, siya po yung ating paglilingkuran. And God gave us some clear duties for a Christian which you cannot run away successfully. Because if you will run away from that, God will chase you with His chastening rod. Hahabulin tayo ng Panginoon. He will chase us with His disciplining hand. Tama mo ba yun? The same thing He did with Jonah. Clear ang duty ni Jonah. Maliwanag ang pinagagawa kay Jonah. Umalis si Jonah from Israel, hindi dahil hindi niya naintindihan ang kuman sa kanya. Hindi dahil nalilito siya. But because it is very clear kung anong pinagagawa sa kanya ng Diyos, and yet he tried to run away from that obligation, from that duty. Ano nangyari? Doon pa rin siya bumagsak sa original na pinapagawa sa kanya ng Diyos, pero this time, sa mas mahirap na circumstantial. Diba? Primo, pwede ka na lang sana pumunta ng Ninive na naglalakad o sakay ng camel. Sinakyan mo pa, submarine, na napakalansa. He was there for 3 days in the fish's belly. Hindi ko lang, baka ginagrind siya ng bituka alam nyo, dun sa Dumaguete, sa Silliman University, meron doon museum for anthropology, meron museum for study of marine life, ano? Meron doon yung skeleton ng whale shark. Yung isang buong kwarto, halos puno ng skeleton na isang piraso lang. At sa laki ng bunganga ng whale shark, talagang kasa tao. Isang higop ka lang ng whale shark, kakasa ka. Kasi yun lang butanding natin eh. Maabot yan ng 45 feet ang haba niya. Ang 45 feet is from this stage to the door. Parang lalampas pa. Lampas na ng 45 feet. Parang ang 40 feet. Nandun sa gate yata. Ang 40 feet. Ano? Kaya nandun si Jonah. Ewan ko kung nasa bunganga si Jonah o nasa bituka. Mas mahirap kung nasa bituka. Dahil ginagrind ganun. Andun pa yung gastric juices na parang hydrochloric. So, what does this tell us or teach us, mga kapatid? That there are certain obligations given by God to Christians which we cannot run away from without suffering the consequences. For example, God gave us the duty of giving our tithes and offerings. We cannot escape from that. Amen? Dahil wala namang recantation pa niya ng Diyos eh. Wala pa rin magbabawi na sinasabi ng Diyos. Since the time that the command was given, those commandments was given, it is still in effect up to now. In effect pa rin yan. And some people, I myself have done it also, I'm also guilty of that. Nasubukan ko rin yan. Na magagawa ko na walang consequence. Hindi mo po pwede yun. We will suffer the consequence of that. Because yun po ang ginawa ni Akan. Ginawa na ng ilan. And they have suffered the consequence. So, hindi natin matakasan ng Diyos sa bagay na yan. So, we cannot get away from our duties that God has given us. And we cannot get away successfully, na hindi ho magsasuffer sa consequence. Dahil ang chastening rod ng Panginoon, darating sa atin yan if we are truly a child of God. Kung tunay ka nga anak ng Diyos. Bakit, kapatid? Hindi yan mapapayagan ng pagmamahal ng Diyos.
Pero mga kapatid, kahit masakit yan, pwede rin natin tingnan na mabuti yan. Bakit? Doon mo napuprove na anak ka ng Diyos. At doon mo napuprove na mahal ka ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, sino bang anak ang hindi pinapalo ng kanyang magulang na nagmamahal sa kanya? Dahil kung hindi kayo nakakaranas ng pagpapalo, hindi ka kayo mga tunay na anak, kundi mga bastardo. Diba? We are bastards according to Hebrews chapter 12. Tignan natin, para makasiguro tayo. I believe it's Hebrews chapter 12. Lahat ng tunay ng anak ng Diyos, karanasan yan. Na kung hindi nyo nararanasan yan, baka hindi nga kayo talaga tunay na anak ng Diyos. Verse 6, chapter 12. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. If He endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Sino bang anak ang hindi nakakatikim ng disiplina ng kanyang magulang? For if ye be without chastisement, kung wala kayong nararanasang chastisement ng Panginoon, where of all are partakers, ano yung all are partakers? Lahat ng tunay na anak ng Diyos, karanasan yan. Walang anak ng Diyos na hindi nakaranas niyan. Kung di nangyayari sa iyo yan, sabi ng Bible, then are ye bastards and not sons. Nagpapatunay lamang yan. Kaya minsan may nagtatanong sa akin, Pastor, di ba sa ganito, Christian, nabaptize siya? Ganito naman ang ginagawa. Ba't parang hindi pinapalo? Walang karanasan. Isa lang ang conclusion yan, possible conclusion. Kung di siya nakakaranas ng pagpapalo, kundi parang lalo bang pinagpapala sa buhay niya, sa kabila ng kanyang naliwanag na maling gawain, baka hindi yan tunay na anak ng Panginoon. Dahil ang tunay na anak ng Panginoon, saglit ka lamang na lumayo sa kanyang kalooban, hinahabol ka ng chastening rod ng Panginoon. No? So, you can run from God, but God will overtake us with His chastening rod. Okay? So, we cannot abandon their things that God told us to do. He called us to service. Maliwanag ang command ng Panginoon. Hindi niya tayo ginawang Kristiyano just for you to enjoy salvation. Hindi niya tayo iniligtas para lang magkamit ka ng kaligtasan. That's all, period. Wala na ibang dahilan. Hindi ho ganun. God saved us and He enlisted us into His service. Niligtas na tayo para maging kapakinabangan sa kanyang serbisyo. Tandaan niyo po mga kapatid, ang layunin ng Iglesia sa lupa is the expansion of God's kingdom. Ang sabi ng Panginoon, repent for the kingdom of God is at hand. Ano yung at hand? Andyan na. Dumating na. Naalala niyo yung batong maliit na tumama sa paa ng statwa? Nagsimula na huyong. Sa BIC, pinag-aaralan po namin Kingdom Series na kingdom, mayroong past, may present, may future. Yung past of the kingdom, nagsimula na ito kasi dumating pag si John the Baptist ng kingdom. So, yun na yung past. Pero mayroong present tense ang kingdom, and that present tense of the kingdom is now, which is in the Spirit. Dahil sabi ng Panginoon, the kingdom is within you. So, it is among us right now. But only in the Spirit. And the intention of God for creating His church is for the expansion of His kingdom. Na ultimate fulfillment niya will be in millennium, which is the future state of the kingdom. Pero ano wala mo yung future state of the kingdom, nasa present state tayo ng kingdom, na ang layunin ng Panginoon is for it to expand. Patuloy na mag-expand ang kanyang kingdom. Anong instrumento niya? He created His church for the expansion of the kingdom. Pero instead na armas, sa halip na espada, sa halip na baril ang ating instrumento para ma-expand ang kingdom ng Panginoon, He gave us His gospel. Dahil lahat ng mako-convert sa ating preaching ng gospel will be admitted to the kingdom. Sila po'y magiging subject ng kingdom ng Panginoon. So that way, na-expand po natin ang kingdom ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, endure therefore hardness as a good soldier of Jesus Christ.
And no soldier has the leisure, no soldier has the pleasure of living a life na kagaya ng hindi enlisted. Kasi mga hindi enlisted sa military service, meron silang kalayaan na gawin ang kanilang gusto sa buhay nila. Pero pag enlisted ka, wala kang ibang pleasure, kundi ang i-please ang iyong commanding officer. Pag pinatawag ka sa ganitong oras, wala kang magagawa. Di ba? Because you are in military service. Ganun din po ang ating itsura, mga kapatid. Ganun din po ang ating kalalagayan. Hindi ho natin dapat ipinapares ang buhay natin doon sa mga tao na hindi naman mga tao ng Diyos, na mga hindi mananampalataya. Dahil sila, wala sila dyan sa service na yan, tayo ang nandiyan. So, huwag natin itutulad. Mabuti na lang sila, ganito. Buti sila, kahit linggo, hindi obligado nasa simbahan. Tayo, pag linggo, obligado. Ano? Buti sila, pag Miyerkules, hindi obligado mag-prayer meeting. Tayo, obligado mag-prayer meeting. Ano? Alam niyo, pwede naman tayo makatakas sa prayer meeting. Mag-decide tayo, mag-prayer meeting. Tapos ang problema. Kaso lamang, by common consent, we have agreed that we will have our prayer meeting. Meron bang biblical support na dapat ang prayer meeting? Meron din naman. Mabuti pa, may dudulot ng prayer meeting? Mabuti. Dahil nakakapagpanalanginan sa isa't isa. Dahil kahit sa Bible, it is a practice of the New Testament time to gather together and pray, exhorting one another. And so much the more as we see that the day is approaching. Ano? So, mga kapatid, bigyan natin escape from God, not only because He is omnipresent and omniscient and omnipotent, but there are some things that He has given to us na hindi natin matakasan, like our duties, like service to Him. Ano? He wants us to be His witness. He wants us to be engaged in mission. Sabi niya, as the Father has sent me, so send I you. Ano yung as the Father has sent me? He was sent as a missionary. The Lord was the first missionary. At kung paano raw sa sinugo ng Ama, ganon rin na tayo sinusubo to be missionaries. Alam niyo po, we are not required to render the same kind of service. Dahil hindi naman po lahat ay qualified for the same kind of service. Kundi, we are, and we should be engaged or involved in some form of service. Yun ang totoo. Pero hindi po pwede na wala kang involvement sa service sa Panginoon. Although we are not required to render the same service. Dahil po, ang servisyo ko is in the capacity of a pastor, and it's never expected that all of us should serve as a pastor. So we're not required to perform the same kind of service, but all of us should be involved in some form of service to God. Hindi ho tayo libre. Wala akong libre dito na freelancer or free rider. Lahat po tayo ay dapat meron pong involvement sa gawain ng Diyos. At hindi ho natin makatakasan yan, which if you will try to do that, God will chase you and God will overtake you with His chastening rod. Yan ang sinasabi ko lang naman. You know? And as we recited, Jonah for an example of that. That those are clear duties. Those are clear obligations God gave to Jonah, which he tried to run away from. But he was chased by God. Kasi hinabol ng Panginoon. Sa paanong pagkata, mga kapatid, hindi tayo makakatapos sa Diyos. Not only in service, not only in our duties, but also in chastening. Although we have said something about this already, in the sense that we are always being chastened by God. Ano? Hebrews 12:6. None of us never sins. Wala sa atin ang hindi magkakasala. And no one can escape chastening because every one of us still commits sin. So lahat po tayo, one way or another, makaka-experience po tayo ng divine chastening dahil lahat po tayo magkakasala. And you know what, mga kapatid? We should learn this lesson, ano? Obserbahan na lamang natin. Kaya nga, I believe God created family para magkaroon tayo ng feel kung paano sa langit. Because in heaven, parang isang family dito. Di ba sabi ng Bible? Alam niyo ba na sa langit, wala nang mag-aasawa?
Dahil lahat ay parang mga magkakapatid. Para lahat magkakapatid na doon. Ano? So, I believe na God created family in order for us to, not only for the propagation of human society, hindi lang kami but for us to have a feel of what heaven is like. At kung paano yung dealing ng Diyos sa atin, magkakaroon tayo ng, may relate natin yung dealing ng Diyos sa atin in the way we deal our children. Kasi, kunyari, may anak tayo. Nagkakasala, pamabayaan. Hindi. Ganun din tayo. Pag magkakasala tayo, pamabayaan mo tayo ng Diyos, hindi rin, di ba? So, may relate po natin. Subukan ng bata na tumakas sa papaluin siya, tatakas siya. Ano nangyayari? Kunyari, papaluin. Tapos, ang na bata, tatakbo. Talagay nyo, ano mangyayari? Kaligila, ano nangyayari? Lalong nagagadagan. Sa halip na plano lang ng nanay, isang palo lang. Ngayon, ayaw magpapalo, o kaya naglagay ko ng notebook. Kaya na-discover, may notebook pala. Patigas na ang ulo ko. Dinagdagan ko pa yung atraso ko, ha? Tinanggalang libro o notebook. Sa halip na isang palo lang, ano nata mo? 2, 3. Ibig sabihin niya, mga kapatid, the more we run away from God, the more that we are being chastened by God. The more na lalo tayong lalayo sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, mas lalo tayo na nakakaranas ng pagod. Bakit, kapatid? Hindi dahil galit ang Diyos. Hindi dahil gusto lang tayong pahirapan ng Diyos. Kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Ganun din sa magulang. The more na dinadagdagan ng parusa sa anak, hindi dahil sobrang galit sa anak. Hindi dahil sa gustong pahirapan ng anak o gustong parusahan. Kundi dahil sa sobrang pagmamahal sa anak. Hindi mapapayagan yan ang tunay na nagmamahal. Kaya sa mga magulang at sa mga magiging magulang balang araw, huwag niyong ipagkait ang pamalo sa inyong anak. Dahil biblical yan. Pero maging biblical din tayo sa uri ng pamalo. According to the Bible, it is pakpak. The rod of correction, hindi ho just produce na ginagamit. Hindi ho kadena. Kundi pakpak, the rod of correction. So we are spared from many of God's chastening. Paano tayo may spare sa rod of chastening ng Panginoon? Sa lamuang paraan. To spare ourselves from chastening wrath of God, and that is by obedience. Remember this one? Obedience is the very best way. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kasi sinabi, hindi ka nag-trust. At dahil hindi ka nag-trust, disobey mo. What happened? Bully ka na. So if you want to be spared from a lot of chastening wrath of God, obey. Obey. Bilang mo paraan. Ayaw mo mag-obey, hindi pahala ka. If you ready yourself, ready mo lang. Because God will chase us with His rod of correction. So it is our refusal to go in obedience to our duty that brings the chastening rod upon us. Dahil kung walang disobedience, walang chastening. So, bakit umatin ang chastening? Ang obedience mo, wala. Diba? So, yung disobedience natin, or refusal to obey, yan ang nagdadala sa chastening rod ng Panginoon. So, kung ayaw natin ng chastening rod ng Panginoon, we might as well obey. Pero mga kapatid, kahit na nagkaganyan man, it is still a blessed thought that a Christian cannot run away from God. Very comforting pa rin na kahit hindi tayo makatama sa Diyos, dahil nahabol tayo ng disiplina ng Panginoon, nakaka-comfort pa rin yun dahil lang lumong na mag-prove na ikaw kaya ng Panginoon. And it gives us a sense of security. So, ulitin ko lang yung po omnipresence ng Panginoon, it brings comfort. But omnipresence of God brings terror till and safe. For example,
Ito, criminal, si A. Itong si B, believer. Or law-abiding citizen. Ito, criminal. Parehong kaharap sila ng pulis. Ayan, si Hepe. Ayan. Ito, criminal. Ito naman, law-abiding citizen. Palagay niyo ba, pareho sila na nararamdaman? Anong nararamdaman ng law-abiding citizen? Siyempre, yung criminal, fear, di ba? Kaso lang sa Pilipinas, nakakatakot. Kasi kahit law-abiding citizen ka, you are still afraid of the police, ano? Minsan, salit na mawala yung feeling of terror or fear sa police, hindi mo maiwasan. Minsan, pag ganyan na police, parang matakot ka pa. Dahil sa kalokohan ng mga police. Ilang years na police academy? Ilang years na pumagal? O 4-year course ba ang police? 4 years? Alam niyo po ba, kapatid, that 4 years or 5 years is not enough para makahubog ng isang police? 2 years lang? Criminology. O sige, isama na natin yung course of criminology, 4 years. Sabihin pa natin 5 years. Sabihin natin 5 years. Alam niyo ba na hindi pa rin sapat yan? Dahil ang pagtitrain ng isang alagad ng batas, law enforcer, talagang tuwid ang mindset. Na ang tingin sa trabaho ay hindi lang means of livelihood. Ang trabaho mo, hindi lang yung means of livelihood, hindi lang kabuhayan ang tingin mo dyan. Kundi ang tingin mo dyan, nakaka-contribute ka sa good of society. Na ang tingin mo, protector ka ng tao, protector ka ng bansa, protector ka ng konstitusyon, protector ka ng inang bayan, protector ka ng next generation. Alam niyo, para i-inculcate yan sa isipan ng mga police, hindi sapat ang 4 o 5 taon. Sometimes it must start habang bata pa ang tao. Kaya sinasabi sa Bible na train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart. Dapat bata pa lang yan. Ini-inculcate na sa isip ng bata. Hindi yung anak, ito ang kurso mo kasi malaki ang sahod dito. Ang mga bata, wala nang inisip kung di makagraduate yung malaki ang sahod. Sana sa bata, ini-inculcate na anak, pag ito ang ginawa ng trabaho, ito magiging contribution mo sa bansa, sa ating society, ito magiging paano ba minimeasure yung quality education? Sa taas ng grade? O dahil sa high paying, ang mga kumuha ng mga kurso? At tingin ko, hindi ko doon na measure ang high quality education. Ang high quality education yung nakapag-produce ng matino na tao, may wisdom, at ang iniisip hindi lang yung pasarili, kundi kabuunan. Yun ang sinasabi ko na 4 years is not enough, sometimes even 5 years. Kaya no wonder na nagkaroon ng ganyang tarnish ang ating kapulisan ng mga ganyan. Dahil na magpaka-feel ng tao ng comfort dahil nandiyan ng pulis, iba na feel minsan eh. Kasi you cannot help it dahil minsan ang pulis involved sa criminal acts. Nung araw. Pero ngayon, sinong involved sa kidnapping? Involved yung mga dumigyan, di ba? Involved ng police. Tapos yung sinutugin order ni Alfredo Lee, Mayor Lee, dahil hindi binalik yung ransom money, ilang police yung 4. Nang-kidnap, tapos na-over na ng police yung kidnapper, tapos yung pera hindi nakabalik lahat. Tapos sabi ng gwardiya, nakita ko sa mga pulis pag alis ng kwarto, nagtabaan lahat Bakit nagtabaan? Sinuksok pera sa katawan. 16 million Pinabayaan nila na yung mga sundalo ng mga pulis ko, sabi ng gwardiya, pulis ng gwardiya. Kumuha ng plastic sa baba, kasi kukuha tayo ng ebidensya, pagbaba ng gwardiya. Yung mga pulis na lang naiwan, sabi ng gwardiya, pabalik niya, yung mga pulis nagtabaan. Hindi nagpakita. Sabi ni Merlin, shoot to kill. Pag hindi alam ito, maya-maya, nalabas na.
you cannot help kung bakit minsan, kahit polis na, matatakot ang tao minsan sa polis because of what happened. Pero ilagay natin sa isang idea. Maayos na polis. Law-abiding citizen ka. You will feel what? You will feel comfort, di ba? You will feel secured. Bakit? Buti na lang, ang polis, kahit nga sa MRT, di ba? Kahit sa mall, kung may polis, medyo, safe dito, daming polis. Pero sana, ang magiging. Pero kung ikaw ang kriminal at maraming polis, salit na ma-feel secured ka, ibang nararamdaman mo, delikado ko, ang daming polis dito. Bakit? Guilty ka. Tama? Ganun din po mga kapatid. Napaka-comforting ng presensya ng Panginoon. But if you are guilty, you have a reason to be afraid because you are guilty. Pero kung hindi ka naman guilty, you are an obedient child of God, hindi mo dapat katakutan ng Panginoon. Dahil wala namang ibang nasa isip ng Diyos kundi kabutihan natin. Di ba? So sabi ng Diyos, he that is spared not his own son. Lahat bibigay ng Diyos eh. Dahil yung the best na ka, binigay niya. Ano pang hindi bibigay ng Diyos? He that is spared not his own son. May realize yung verse niya? Siya na hindi nga pinagkahit ang buktong na anak. Ano pa hindi niya binibigay? So walang ibang layunin ng Diyos, kundi pagpalain tayo. I-bless. Kaso nga lang, minsan hindi mo patayin para mag-bless. Dahil pagka binuhos ng Diyos ang blessing sa'yo, ngayon na, baka mabalik tayo. Hindi natin kaya ang blessing. Kaya inuunti-unti ng Panginoon niya. Dine-develop tayo ng Panginoon. Maganda yung ma-develop sa atin na kahit anong mangyari sa atin, magbago nga, naging mahirap, naging mayaman, the same. Kung hindi naging mahirap, minura ang Diyos, tapos naging maman, nakalimutan naman ng Diyos. Sana kahit kayo mahirap, okay ang attitude. At nung yumaman, hindi rin tumaas. Kung kahit na mataas ng estado, yung paa, nasa lupa pa rin. Hindi umaangat. Hindi yung yumaman, kasamang sa kanyang pag-amat, pati paa umangat rin. Ano? So, God we are being prepared by God for that. Diyan naman tayo dadali ng Panginoon, di ba, sa langit na mayaman? Hindi naman mahirap sa langit eh. Ang pagdadala sa atin ng Diyos, mayaman. So right now, we are still being prepared and developed by God for that. Ano? Baka magdating sa langit, magbubuhay pa ng ginto. Di ba? Lalakaran lang po natin ng ginto noon. So, kung tayo magdamdam sa Diyos, kung minsan makaka-experience tayo ng trials, dahil proseso yan, ang gusto na din sa pagdaanan natin. Kailangan natin pagdaanan yan. Para maraming bagay. Kasi maraming bagay na dapat pagmawala sa atin. Eh. Tanongin ko kayo, may ba satisfied na sa sarili nyo? Satisfied na ba kayo na ganyan na kayo? O gusto nyo, meron pang ma-develop sa inyo? Hindi pa naman tayo finished product eh. Marami pang dapat mabago sa ating buhay. Ano? At yung mga pinagdadaanan natin, yan yung mga proseso na dapat natin madaanan para mawala yung dapat mawala sa atin. At mailagay yung dapat mailagay sa atin na virtues or character na dapat mapunta sa atin. So kung involved din yung kahirapan minsan or trials, ano? O kung namang form of sufferings yan, sabi ng Bible, all things will work for our good. Because the intention of God is that we might be conformed to the image of His Son. Ano? So sana, knowing God is omnipresent, hindi yung terror ang maramdaman natin. Terror only to the guilty. But if you are a child of God, it should be security ang ating maramdaman. Okay, so before we close the prayer, Brother Reggie, totoo ba yung... So, meron mong prepared na snacks ang ating birthday celebrant. So... Ay, dagdagan pa natin ang preaching. Wala pa rin. Wala pa yun. So, tumayo tayo lahat at magtako sa ating panalangin. Isama na po natin ang panalangin para sa ating pagkain. At may iwan mo mga kalalakihan dahil kailangan na mag-meeting ng mga kalakihan. At malapit na po ang Mother's Day. Mother's Day is due, ano ba yun?
May 10? 10. Pero ilagay po natin ang May 15, ating celebration ng ating Mother's Day. Itong taon ito, May 15 is a Sunday. So, may magandang plano ng ating mga kalamihan na pagkakagawa. Heavenly Father, salamat po Ama sa mga paalaala ng salita. Salamat Ama that as we meditate truths concerning you at sa inyong administration, hindi namin naunawaan naman na kahit pala mga sufferings also intended para lalo kami bumuti at lumitaw ng uri ng pagkatao, produkto ng pagkatao namin naman na gusto ninyo lumitaw sa amin. You want to create in us the qualities, character, also the strength na gusto po ninyong lumabas sa amin bilang individual na Christians. Help us, O God, not to murmur or complain. Tulungan nyo kami naman na parating may humility. Saan man ninyo kami dalhin, ay manatili ang humbleness, knowing na kayo po ang nag-aakay bilang ating pastor, at kami yung mga tupang na wala kayong ibang iniisip, kundi ang dalhin kanya sa mabuting pastoral kung ano man ang kailangan pang we would be the kind of Christians that you expect us to be. May give us the grace, O God, na hindi po makakalimutan ang aming mga duties, that while we attend to the normal functions of life, the normal duties of life, hindi rin namin kalimutan balansehin naman na kami rin po ay involved sa mga spiritual Christian duties na inyong ipinahayag sa inyong salita. Sana po Ama, magkaroon kami ng partisipasyon, contribution naman sa kahayo ng inyong salita in order to expand your kingdom. Panalangin na rin po namin Ama ang kapatid na nag-aaral sa kanyang parawan, that you would bless him with more fruitful years, wisdom, and grace para sa kanilang pamilya. Salamat din po Ama sa biyayang pagsasalusaluhan. Salamat Ama sa kabutihan ng mga nagsipaganda. May ito yung dagdag kalusugan sa aming lumang katawan. Ang lagi namin naman ang grasya sa tulig. Magbabalik Ama sa aming mga trabaho, mga gawain, naway mapagtagumpayan namin naman ang aming mga trials and temptations na makakaharap. May also spare us from possible accidents sa daan. At tulungan nila kami Ama sa aming pamumuhay sa araw-araw. So, we ang dalangin at pinasasalamatan ng ngalan ng aming Panginoon Jesus. Ang hapon po, sabihan natin sa happy birthday to you. Kaya po natin sa